Huwag puro adobo ang gawin sa sitaw nyo. Mas paparamihin at mas papasarapin natin itong ating sitaw. Sigurado akong mas may enjoy ito ng mga anak nyo, mga mi. Bali, hiniwa ko nga lang po ng paganito itong ating mga sitaw. Maglalagay na rin po tayo ng carrot na hiniwa ko lamang din po ng maliliit. Maganda rin po ito sa mga bata, pampalinaw ng mata. Bukod nga po dito sa carrots, maglalagay din po tayo ng pulang bell pepper, pampabango at pang-enhance na rin po ng lasa. Bali, hiniwa ko din po ito ng maliliit, mga mi. Pagkatapos nga po ng bell pepper, maglalagay din po tayo ng kamote. Mayaman din po ito sa bitamina at protina na kailangan ng mga anak natin. Hiniwa ko lang din ng maliliit, mga mi, at pagkatapos nga po, nagpakulo na ako ng tubig. Nang kumulo na nga po, eto nga at ibablanch na po natin itong ating sitaw. Yes, mga mi, kailangan po talaga i-blanch natin ito at least 5 minutes. At makalipas nga lang pong 5 minutes, mga mi, eto nga po at medyo malambot na itong ating mga sitaw. Kaya naman nga po, eto nga at hinango ko na. Nang medyo malamig na nga po ang sitaw, eto nga po at pinagsama-sama ko na ang bell pepper, carrots at kamote. Titimplahan ko na rin po ito ng asin, ng paminta, ng garlic powder. Maglalagay na rin po ako ng crispy fry, mga mi. Sa mga sangkap po pala, kayo na lang pong bahala mag-adjust. Depende po yan sa panlasa nyo. Hinalo ko nga lang po pala ito, mga mi, nang okay na nga po, saka naman ako naglagay ng harina. Dinagdagan ko na rin po ng cornstarch, pero kung wala po kayong cornstarch, pwede naman po kahit harina na lamang. At para mas masarap nga po ito, eto nga at naglagay na po ako ng itlog. Dito pala, mga mi, dahan-dahan lamang po yung paglagay ko ng mga harina at ng itlog para mas matansya ko po yung tamang timpla nito. Bali, 4 na itlog po pala yung nagamit ko sa recipe na ito, mga mi. Yung harina at cornstarch naman po, pareho po silang 1/3 cup. Kailangan lamang po, mga mi, ganito po yung magiging itsura ng ating mga gulay. Kailangan lamang po natunaw yung mga harina na iniligay natin at yung itlog. Samantala, dumako na nga po tayo dito sa ating pagpiprito. Nagpainit lamang po ako ng mantika sa ating kawali, saka ko na nga po inilagay itong ating mga gulay. 1/2 cup po yung sakata na ginamit ko dito, mga mi. At kailangan lamang po ipa-flat natin yan at iprito po natin ito sa katamtamang init lamang ng apoy. At kapag sa tingin nyo nga po luto na yung kabila, babalik na rin lamang po natin ito. At hahayaan po natin itong maluto ng tuluyan, mga mi. Kung mas bet nyo naman po na mas malutong, pwede pa po iprito nyo yan, mga mi. Pero para sa akin naman po, yung ganitong klaseng pagkakaluto, saktong-sakto lamang po. O ayan, mga mi, para maiba naman, ganito ang gawin nyo sa sitaw. Mas masarap, mas malasa, at mas may enjoy ng mga bata. O siya, mga mi, bago nga matapos ang video nito, i-comment nyo na sa baba kung ano ba yung madalas na ginagawa nyong recipe gamit lamang po ang sitaw. Para sa susunod, gagawin din po namin. At huwag nyo rin kakalimutan na i-comment kung taga saan kayo para may idea naman po ako kung hanggang sa nakarating itong aking video.